Okay, good evening sa inyo lahat, no? Welcome sa ating day 17 of our batch 23 Legendary Master Class. Okay? So, supposedly, no, wala dapat tayong live sessions. Ang live sessions po dapat ngayon ay supposedly it should be the part 2 ng social media marketing ni Coach Lloyd. Right? Tama po ba? Can I get a confirmation? Baka mali po ako. Okay, sino po yung hindi pa alam ang GMB Max? It's okay. Okay, hindi pa naiintindihan ng GMB Max. How about the others? I-discuss ko na rin, how many of you understand the meaning of product traffic? Doon muna tayo magsimula. So majority naiintindihan yung product traffic. It's okay na maging honest po kayo kung hindi po natin alam ang ibig sabihin ng product traffic. Para ako ay maipaliwanag ko din po ng maigi sa inyong lahat. But para iulit ko na lang, or for the sake of those na hindi pa familiar sa salitang product traffic, pag sinabing product traffic, it means product visibility. Ano ibig sabihin ng product visibility? Okay? Please listen carefully po, makinig po ng maigi. So pag sinabing product visibility, yung produkto, okay, yung product page po ninyo. Okay, what is product page? Sige, explain ko na rin what is the product page. Okay, pag sinabing product page, okay, let's go to Shopee again. Okay. Ang tawag po dito sa nakikita ninyo is a Shopee homepage. Okay, it's better for you to be familiar with these pages. Ang tawag po dito is Shopee homepage. Ito yung homepage na nga eh. Ito yung pinakaunang-unang lumalabas kapag nagbubukas ka ng Shopee Marketplace. Okay? And even on your cellphone, yun po yung lumalabas doon. Okay? Pag sinabi pong product page, for example, no? Okay, I want you first to be familiar. Backward ulit ako. Magba-backward po ulit ako ha. Magba-backward. So again, this is the home page. Sa home page, maraming klaseng, may mga different parts po siya. Okay? We have what we call the search page, yung nandito sa ibabaw. Okay? Meron tinatawag na category page, kung saan for every category, once you click it, it will be the entry points. Okay? Ito yung magiging daanan ng mga buyer doon sa mas specific na hinahanap nila. Let's say for example, babies and kids, home and entertainment. Home entertainment. Okay? So pag winopen nila yung home entertainment, so if your product, kung yung product po ninyo is part or parte doon sa, what you call this, part doon sa category ninyo, okay, may chance ho kayo na lumabas dito sa category page na ito. Okay, that is another visibility ng product ho ninyo. Kung mag-slow down na lang po ako. Okay, category page. Meron din po dito sa ibabaw yung tinatawag na voucher page. Okay, voucher page. Kung saan nandito din yung mga offered vouchers ng mga sellers or shops na sumasali sa featured voucher campaigns. So pag sumali po kayo doon sa featured voucher campaigns na yon, okay, yung mga voucher ninyo will be visible on the voucher page. That is the second visibility ng product ninyo. Kasi po importante na naiintindihan ho natin ito. Okay, number 1, we have the search page. Pangalawa, home page. Category page. Number 4, okay, nasa category, the voucher page.
Okay? So, apat na yung na nabanggit ko na visibility natin. So, dito, paano nagkakaroon ng entry points? Paano nagiging daan siya ni buyer para makapasok siya doon sa shop mo? So, pag nag-claim siya niyan, and then kinilik niya yan, okay, ang lalabas dyan ay product lines nung shop mo kung saan nag-offer ho kayo ng voucher. Okay? So, it is an entry points kung saan lumalabas yung product listing po ninyo. Okay? May nakukuha ho ba? Okay, there's another page na tinatawag which is the flash sale or flash deal page. Yan, flash deal page. Hindi ko po ito tinuro sa ibang batch, no? So, dito ko lang ito sa batch 23 itinuro. Dinetalye ko po. Okay, so for those na nasa old batch at pumasok ngayon, so it is already ito ay karagdagan po sa inyo. So what is yung tinatawag na flash deal page? So that is under the home page. Then baba ka, ito yung flash deal page po. May shortcut icon po yan, ito, kalagay, flash deals. So, lahat ng kasali doon sa flash deal na nag-nominate ng products nila, it is a campaign po. Okay? It is a product campaign or a Shopee product campaign. So, lumalabas po dito yung mga products under the flash deal. Okay? So, ito yung magsaset ka ng flash deal price mo. As much as possible, mas lower doon sa current daily price po ninyo or campaign price. And then nagse-set ho kayo dito ng nagse-set kayo ng campaign stocks ho ninyo. Okay? Campaign stocks. And then once you are approved, you will be given schedule. At kapag nagkaroon ka ng schedule, for example, your schedule is today, July 17. Okay? So lalabas and then meron yang specific kung anong oras. There is a 12 a.m., 9 a.m., and then there is a 12 p.m. na mga slot po kung saan lumalabas yung product na yan. Okay, that is what you call the flash deal page. Okay, sa mga kapapasok lang, ang pinag-uusapan natin, we're talking about product traffic. Okay, product visibility. And I'm discussing saan mo pwedeng palabasin yung product ninyo. Okay, we have number 6. So, flash deal page, we also have the discovery page. Okay? So, sa discovery page naman, or for you page din. Yan. Discovery or for you page, that is under also sa home page. So, ito po yung nasa baba. Daily Discover. Okay. Paano naman nagkakaroon ng visibility sa Daily Discover? So, nagkakaroon po ng visibility dito is based on the interest and behavior ng isang user sa loob ng marketplace. Ulitin ko. Ang Daily Discover, okay, yung mga lumalabas na product dito, ang tawag dito ay dynamic. Wait a minute, I have to confirm it Confirm ko muna. Okay. Ang tawag sa kanya is like a dynamic page. Ano ibig sabihin ng dynamic page? From time to time po, nagbabago po yung mga set of products dito. Okay? Bakit nagbabago yung set of products dito sa Daily Discover? Because yung magiging visibility ng mga products dito will be based on the collective behavior and interest ng isang user sa kanyang either sa Shopee app niya or dito sa Shopee desktop website na ino-open niya. Okay? Ulitin ko, no? Daily Discover is like a dynamic page. Pag sinabing dynamic page, hindi po static, hindi permanent yung mga lumalabas na product dito.
Okay? Hindi yun porket na, for example, gusto ni Shopee ilabas niya puro mga bed cover, hindi pwede puro mga whitening soap, okay? Ang nilalabas dito ng platform are based on ano yung nakolekta nilang data sa naging interest and behavior ni buyer or ng isang user. For example, kayo po, lagi kayong nagse-search ng mga ano ba magandang example? Lagi po kayong naghahanap ng mga curtains. Okay, lagi ka naghahanap ng curtains sa search page, and then nag-view ka din ho ng mga women's clothing, naghahanap ka ng mga men's shoes, men's shorts, di ba? So, yung mga pinasok po ninyong mga products na yan, okay, ginagather po ng system yung behavior ninyo every time that you go inside the platform. So, anong gagawin ni platform? Ang gagawin ni platform, pag nag-open ka ulit ng marketplace or Shopee app mo, ang ipapakita naman sa iyo ng Shopee ay most of the products na nagkaroon ho kayo ng interest or ano yung mga usual na binaraus ninyo. So parang nire-retarget kayo. So the Daily Discover is based doon sa behavior and interest ng isang user. Okay? Hindi po yan na permanently puro Economax ang ipapakita ni Shopee, hindi puro lampshade ang ipapakita ni Shopee. Lahat ng mga history of browsing ninyo, yun ay lahat ng mga related products doon ay ipapakita dito sa Daily Discover. Okay, for example, nag-search si buyer, women's shirt or t-shirt. Okay? Naghanap siya ng women's t-shirt. If hindi ka lumabas dito or lumabas ka man dito or nakita ng system na lagi na si user ay napapansin niya na puro women's t-shirt ang hinahanap niya sa search page, pagpasok niya ho sa homepage, pagbalik niya po sa homepage, okay? Ang lalabas dito, of course, there is an enough time dapat para mag-gather data. Hindi yung one click lang, automatically lalabas ka dito. So, yung mga women's na, sige nga, try ko nga muna. Okay, maghahanap tayo na mag-o-open tayo ng mga women's t-shirt. Okay, let's open. Mga few minutes, try natin. And then let's see kung magre-retarget si platform sa atin ng mga women's t-shirt. So, ayan. So, nagbabrowse si buyer. And then, magkiklik ulit ako ng iba. So, what I'm doing is para makita ni platform ano yung behavior and activity ko sa Shopee platform ngayon. Okay, so susubukan ko mag-add to cart. Magta-try ako mag-add to cart para makita ni platform na I'm interested with a women's t-shirt. Okay, sana makolek niya agad yung data. Walang ratings to ah. Yan. Ito yung browsing behavior ko. Okay, let's see no kung makukuha niya na yung ginagawa ko. So mag-add to cart tayo ulit. Then pasok ako sa shop niya.
Okay, last one. Baliktad yung check. Okay. So, ngayon, gagawin ko, try natin kung nakuha na ni platform. But usually, mas lumalabas siya sa app. And then, bababa ako dito.